matitira. Kaya yun talaga yung nagpapangamba ka sa akin kasi baka mabitin ako. At yung payo ni agent much better na maghanap pa rin ako ng employer dito. Wag ako mag-stay ng Pilipinas kasi mas mahirap daw sa Pilipinas. At yun din talaga ang sinabi ng mga kabats ko, yung sa first batch ko mga kamanoy, na dahil natagalan nga sila sa application nila sa Canada. Ususangpu. कस्तो छ ठीक छ राम्रो छ Apa kabar ma? Hai, alhamdulillah baik. Malaso. Assalamualaikum abad. Monkey. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday! I like this. Happy birthday! Happy birthday! 2024, let's go! Aywa! Mamigong bagong taon sa inyo mga kamanoy. Let's go! Aywa! Dito tayo sa trabaho. Kaka New Year lang kanina. Speaking of New Year, dito na service namin. Yan. Yan lang. Happy New Year. Next year kaya andito pa rin kaya ako sa Kuwait or nasa malimig na ako. Let's see. Let's find out. Dito yung service ko prakas. 30 seconds. Habulin ko si Michael. Kasama ko kung sasama o hindi. Kasi nag-inventory yun. Buntik na yun. Kung makakasama siya o hindi. Habulin natin si Mike kung makakasama siya o hindi. Buntik na yun. My goodness. New Year eh. Hahabol ng oras. What the heck? Dito na. Magandang kong bagong taon mga manoy. Mr. Del, Happy New Year. Happy Holidays. Ayun o, panalo mga kamanoy. Yes, Canada update. Sa mga papunta ng Canada, you can check my videos kasi may mga video ako na yung journey ko papunta ng Canada. At ang status natin ngayon kung ikukumpara ko sa percentage, siguro mga kamanoy, mga 80% na ako kasi unang-una kasi yung pinaka main deal, kung yung real deal kasi yung Lamia. Yung sa Lamia kasi manoy, kumbaga kung ikukumpara ko siya, kung tama ako, no, this is analogy ko lang, kung tama ako, yung Lamia papunta ng Canada, yun yung parang slot na nakuha mo na, kumbaga sa scholarship, kung ikaw ay estudyante at nag-a-apply ka ng scholarship, nakuha mo na yung scholarship mo. Ngayon, di na lang yan matutuloy kapag inatras mo yung scholarship mo or ikaw mismo personally hindi ka tutuloy. Ganun ang analogy ko dyan sa sa Lamia. Yes. Tumawag ako kanina dun sa sa agent ko. Tumawag ako sa agent ko at ang sabi niya, actually tumawag siya pala at ang date pala ngayon is January 1, 2024 at we don't know, maybe the next winter lobby ng Diyos na andun na tayo. So ang sabi ni agent naniningil lang nung balance ko kasi medyo malaki pa yung balance ko, pero at least yung balance ko siguro mga na lang, nasa 1/3 na lang siguro yung balance ko. At least nakapagpundar na ako, nagkaroon na ako ng foundation papunta ron. At ang sabi ko nga wala pa po akong pera unfortunately. Gago! Naghahanap pa ako ng pera kasi nga magbabakasyon ako, tapos yun nagastos ko yung pera na pambayad ko sana sa kanya. At nung tinanong ko si agent mga kamanoy kung yung pagitan ba ng Lamia hanggang papunta ng stamping of visa is kung ilang buwan yan. Kasi yun yung inaalala ko kasi matatapos ako dito sa Kuwait ng March 20 yung visa ko. So probably meron tayong
January 1. So mga 2.5 buwan na lang natitira natin dito sa Kuwait, ano. At 2.5, so nasa 6 weeks na lang. Yung binasa ko nga is na nasa 90 days. 90 days is 90 weeks is 19 pala, hindi 90 days pala, 90 days, so 3 months. So 3 months siya. At ako dito sa Kuwait is 2.5 weeks na lang, months natitira. Kaya yun talaga yung nagpapangamba ka sa akin, kasi baka mabitin ako. At yung payo ni agent, much better na maghanap pa rin ako ng employer dito. Wag ako mag-stay ng Pilipinas kasi mas mahirap daw sa Pilipinas. At yun din talaga ang sinabi ng mga kabats ko, yung sa first batch ko, mga kamanoy, na dahil natagalan nga sila sa application nila sa Canada. Ayun, inabot sila lang almost 2 years ata. At 1.5 year to 2 years ang inabot ng first batch ng mga kasama ko sa Canada. Ayun, titingnan natin next ang aabangan na lang natin, mga kamanoy, kasi January 1 hanggang March 20 kung kakayanin ba na matapos yung stamping of visa. Yun ang aabangan natin. Yeah! Subscribe for more sa mga papunta ng Canada or Canada